So magla-login po tayo sa user login form. So pwede natin i-view po. Ito po yung after installation. So view po natin yung dashboard. So wala po siyang employees, departments, wala pang report, walang biometric devices, edit history, wala pa po siyang laman talaga. So kung gusto nyo po na mag-upload ng user data dun sa biometrics, kung yung biometrics ninyo ay walang LAN port or hindi po siya, kahit may LAN port po siya pero hindi nyo po ito nilagay sa isang network kung saan po naka-install din po, naka-connect yung metrics. Kung gusto nyo lang po siya na mag-upload kayo ng data using USB, so punta po tayo sa employees. Pwede po kayo mag-manual add ng employees dyan. Ayan. So lahat po ng shaded is required po siya na lagyan talaga ng data. So sample po natin si De La Cruz 1. Wala pa po siyang department, wala pa siyang signatory, and then yung time schedule. So yung tatlo na po yan, yun po ay importante po siya para po makapag-generate tayo ng DTR. So pwede po kayo mag-manual input ng user. Diyan po yung button sa taas. May plus sign po siya. Or gagawa po tayo ng naka-Excel file. Mag-i-import po tayo. Ayan. Para po makapag-import tayo, meron po dapat tayo nung master list. Ayan. Ito po ay pwede nyo siyang i-export and then click nyo po itong button sa taas. I-rewrite lang po natin ito, replace. Kunwari po, dyan ko po siya isi-save. I-delete na lang po siguro natin. Ayan. Kunwari po, isi-save ko po yung Excel file. Then, click natin yung yes. After po ng yes, mag-open naman ito. So, blank file po ito na Excel. So, pwede po kayo dito mag-manual entry kung may mga master list na po kayo dyan sa computer ninyo na naka-encode na po yung employees. Kunwari po ito yung needed po na information dito, yung biometric number, full name, department, kung gusto nyo siyang mag-reassign na agad. Kunwari, encode po natin yung employee 1. Employee 2, employee 3. Then, lagyan po natin siya ng department. Mari, sample lang po, Dep1, Dep2. Para po, mas mabilis siya i-manage kung may list na po kayo. Yan. Save lang po natin siya. And then, yung ibang details po, pwede nyo naman dun na sa system i-edit. So, mas importante po na meron department, full name, tsaka yung biometric number. So, close po natin yung Excel file. Ayan, dito po tayo nag-click kanina. Dito naman po tayo magbabrowse kung i-import na po natin yung Excel file na yun. So, click po natin yung browse. Ayun po yung master list. So, click natin yung open. Yan. And then, click na po natin yung import para po ma-import na ito sa database natin. Yan. So, may tatlo po siyang nasave. So, right-click po tayo dito sa list ng employees. Lalabas na po yung na-import natin. So, what if naman po kung uulitin nyo ng pag-import ng file na yun? Yan. And then, ulitin mo natin ng pag-import, hindi na po siya masisave kasi existing na po yung mga biometric number nila. Yan. Iwas po redundancy.
Ngayon, gusto nyo po ito na mga employees is gusto nyo i-transfer yung data nila papunta ng biometrics na. Para pag nag-enroll po kayo ng fingerprint, hahanapin na lang po yung biometric ID. Yan. So, kailangan nyo po ng USB. And then, iselect nyo lang po yung mga employees na gusto nyo i-export. Right-click po tayo dito sa naka-highlight, which is yung selected employees. So, dito po sa pinakababa is yung export UDIS file o yung user data file na i-upload po ito sa biometrics. After po na pag-click, iselect nyo po yung USB drive na gagamitin po natin. This case po is flash drive na letter J. Yan. Click po natin yung export. And then, click natin yung yes. Yan. So, pupunta na po tayo dun sa biometrics para ma-upload yung data. So, dito po, kailangan natin isaksak po yung flash drive. Yan. So, ito pong device na to, may user po ito na isa. Yan. Yan. So, punta lang po tayo sa USB manager. Yan. Tingnan po muna natin yung user management. And then, all users. So, isa lang po yung user dyan. Yan. Punta po tayo ng USB manager. Click po natin yung OK. Punta din po tayo sa upload. So, make sure po na nakasaksak po ng maigi yung USB device. So, click natin yung OK. And then, punta po tayo sa user data. So, upload is done. So, yung ini-import po niya sa data sa biometrics is list lang po ng employees. Para punta po tayo ng user management. Meron na po siyang existing na data yung biometrics nyo. Ayun po siya. So, yung gagawin na lang ninyo po is yung manual enroll. I-edit nyo po siya. And then, click nyo yung fingerprint or face kung available po sa device. Badge number, which is yung RFID. And then yung password. Yan. So, magre-register na po kayo. Meron na po siyang lamang user. Yan. Vice versa naman po, kung gusto ninyo na yung laman ng biometrics, i-import nyo po ito sa system. So, punta lang po kayo ng USB manager pa rin. And then, click nyo po itong download. And then, user data. Ayan. So, yung file po na ito na na-download natin, pwede na po natin siya i-import dun sa system. So, after po ninyo na ma-upload yung user data dun sa biometrics, i-set up naman po natin itong system. Yung needed po na other information para makapag-generate na po tayo ng DTR. So, nag-import po tayo ng Excel file. So, meron na po yung department. So, kailangan po, meron po siyang department, signatories, at saka time schedule. So, gawa po tayo ng signatories. So, maximum po of 3 personnel. So, depende po sa template ninyo kung gusto nyo na mag-appear po yung signee number 2 and then yung signee number 3. So, yan. So, lagyan po natin ng title kung anong klase po na signatory ito. So, pwede nyo po i-select yung employee kung existing po siya sa database or custom po natin siya. Yan.
Then, lagay nyo po yung position. Kung isang tao lang po yung pipirma ng DTR nila, kahit ito lang po sa taas yung i-fill up nyo. So, hit lang po natin yung save. Yan po siya. Punta naman po tayo sa time schedule. So, pwede nyo po i-click itong button sa taas or mag-right click na lang po dito sa list. Yan. So, dalawang set po ito kung gusto nyo na in at out lang yung gagawin na schedule. So, yung gagawin po ng employee is in at out lang. So, ito pong one set. Kung gusto niyo naman na may break po siya sa afternoon, so, sa number 2 naman po yung dapat na nakaselect. So, name nyo na lang po yung schedule. Yan. So, click nyo po itong boxes, lalabas po itong dialog na makakaselect po kayo ng oras. Kunwari po, magsasample po tayo ng very basic na time schedule. Yan. So, 8 to 12 and then 1 to 5. Yan. So, dito po sa start and end nila, ilalagay nyo po dito yung pinaka minimum at saka maximum na oras para sa punch na 8 AM. Kunwari po, lalagay nyo po ito as early as 4 AM hanggang 10 AM. So, in between po sa 4 hanggang 10 AM, i-filter nyo po yung logs kung may na-capture po ba yung device between that time. So, ilalagay niya po ito as clock in kung may ma-filter po siya na data. So, hanggang din po ito sa out. Ganun din po yung gagawin niya. So, set up po muna natin ito. Continue po natin siya. So, gagamitin niyo po gagamitin po ng system ito yung start at end. Siya po yung magiging basis kung nasunod po ba ng employee yung schedule na naka-assign sa kanya. Meron po siyang 480 minutes. Then, lagyan po natin ng break. Kung gusto niyo po na may grace period, lalagyan nyo po ito. Same din po sa OT starts. Ano po ba yung rest days ng employee. Yan. And then, click po natin itong save. Yan. So, ngayon po, nakagawa na po tayo ng time schedule ng signatories at saka meron na pong existing na department. So, dun po sa employee list, kailangan po natin i-assign yung signatories na yun. So, Ctrl A nyo lang po, lahat po ng nakaselect, and then right click, punta po tayo sa move to, and then time schedule, then click po natin itong box, lalabas po yung schedule na nagawa natin. Ayan po yung value ng schedule na yan. Then, click po natin yung submit para mag-update po yung list. Ulitin din po natin, move to pa rin, and this time naman po signatory. Select po natin yung nagawa natin dito sa box, and then submit ulit. So, pwede nyo po i-on yung info panel para other details po ng employee mag-a-appear po dyan. Ayan. So, meron na pong laman na signatories at saka time schedule po yung bawat employee. Ayan. So, close po natin yung ibang form. So, dahil po kumpleto na po yung information ng employees, ito naman po siya i-generate yung attendance data ng biometrics. So, kailangan nyo po mag-download ng logs dun sa biometrics. Then, after po, click natin yung report wizard.
So, set lang po natin yung date range from which is start date at saka end date. So, tingnan po natin kung may laman po yung data natin. Set lang natin to August. Kasi ito naman po yung may laman po na data, August. So, naka-default po siya, udist, para ma-browse po natin yung file, and then save para mag-generate po siya ng DTR. So, right-click po kayo dito sa box. Meron po siyang micro settings. Kung gusto nyo na mag-mark absent, kung wala po talaga siyang punches, and then hindi naman siya weekends, so magmamark po siya na absent, and then under time on empty kung kulang po yung punches. So, okay na po yung date range. Browse na po natin yung file. Yan. So, yan po natin dun sa USB. Yan. So, pag na-install po yung metrics, naka-default po siya na text file. So, kailangan nyo po ito i-change into DAT file, Zeketeco. So, supported po ng DAT file is yung NGTeco, Zeketeco, and then Grandin. So, click po natin yung Zeketeco. Lalabas na po yung logs galing po ng biometrics. In this case po, ito yung logs na na-download ko. Para sample lang po ito. So, click po natin. Pwede po natin i-select yung multiple file. Ipaprocess nyo po yan kung may marami po kayong biometrics. So, in this case po, isa lang po yung biometrics na isa-sample ko. Click po natin yung open. Lalabas po ito. Unang pag-browse po niya ng DAT file. So, kailangan niyo po ito i-set. Click nyo lang yung OK. Then, arrange po natin siya. Bio ID. Para po sa bio ID. Daytime. And then, yung call tree naman. So, para hindi po siya paulit-ulit na lalabas ito, every time po kayo na magbabrowse ng DAT file, kailangan nyo po ito i-check yung save settings and then i-submit. Yan. Kung ulitin po natin siya na i-browse, yan, hindi na po lalabas yung kanina. Yan. So, mali yata yung date range ko. So, try po natin yung September kung meron po siyang laman. Or October. Ayun. So, October po siya. So, pag na-set nyo na po ito, date range, and then micro settings, wala na po kayong ibang gagawin. Start na po natin siya. Yan. So, lalabas po ito kung yung logs po na in-import natin, wala po siyang makitang mag-match dun sa logs. And then, dito po sa database. So, kailangan po natin siyang i-situate na magmamatch po yung data ng users doon sa device and then dito po sa logs. And so, close po muna natin ito. And then, kanina po nag-download po tayo ng users. Kung vice versa po yung gagawin ninyo, na gusto nyong i-upload naman yung data from biometrics papunta po dito sa device, so i-click po natin itong udist data. Yan. Then, ayun po yung USB flash drive. So, ayun po yung isang user dun sa biometrics na hindi registered dito sa system. Yan. So, i-upload po natin ito para po papunta po siya dito sa employees list. Yan. Yung fingerprint naman po niya, siya lang din po yung meron. Kasi yung itong tatlo, bago pa po ito, wala pang 9 roll. So, import po muna natin siya. Yung bago lang po yung may import dyan. Yung 1, 2, 3, hindi po siya may import dun sa list. Yan po siya. So, punta po tayo sa employees. Refresh po natin siya. Ayun na po yung isang user. So, kailangan lang po ito, i-assign natin yung departments. Kunwari po, sample lang ito.
yung time schedule, and then yung signatory. Yan. So, ulitin po natin yung report wizard. Close po natin yung ibang form para hindi po tayo magito. Yan. So, set lang natin yung date range, and then settings. Browse natin yung file ulit. Yan. Yan. So, click natin ulit yung start. Ayan. So, naka-generate na po siya ng report. So, pag-click nyo po ng OK, lalabas po yung report form. Ayan na po yung DTR. So, i-double click po natin para malaman natin kung sinong mga employees po yung laman ng report. Ayan. So, siya lang po yung nakita ng system na may logs dun sa na-download natin. Siya lang din po yung magagawa ng DTR. So, pwede nyo po i-right click na dito sa taas na report, and then CS Form 48. Ito na po yung DTR report. So, kung dito po kayo nag-print preview, lahat po ng included sa report lalabas. Pwede naman po siyang dito sa baba. Pwede kayo mag-right click, pwede din po kayo mag-double click. Ayan. Kung may multiple departments po, nagsisegregate po ito. Kung sa logs po ninyo, may iba't ibang employees na nasa ibang department, magsisegregate po ito by department. So, pwede po kayo mag-print preview by report, by department, or individual. And then, same din po, export, CS Form 48. Pwede nyo po ito i-export by PDF. Yan, PDF po yata lang available. Pwede din po dito na mag-export. Yan. So, sa DTR naman, pwede po kayong mag-edit ng time. Kunwari po, may adjust po tayo na time. Ito po, i-edit po natin itong October 4. So, punta po tayo ng Manage DTR. So, dito po sa Shaded DTR Report, nakaselect po yung pinaka-latest dyan lagi. Pero pwede po kayo mag-browse kung old reports po yung i-edit natin. So, kailangan natin i-search dyan yung report name or yung start date at end date kung kailan po siya ginawa. Gusto nyo po na lahat ng October lang po yung i-search nyo, lalabas naman po siya. So, kailangan lang po dito i-select natin yung employee kung sino bang DTR yung i-edit niyo. Kunwari po ito. Lalabas po yung details po ng DTR ng employee hanggang October 31. So, pwede nyo po ito i-filter din. Kung gusto nyo na all, October 1 to 31 yung i-filter nya. Kung gusto nyo naman na lahat lang ng blank, and kung gusto nyo naman lahat lang na may punches. Ayan. Pag nahanap nyo na po yung gusto nyo edit, kailangan nyo po lang ito i-double click. Ayan. Kung gusto nyo po na yung breakout lang po yung i-edit nyo, so kailangan nyo po ito i-click yung button na may pencil icon. And then, may access na po kayo dyan, pwede nyo na po siyang i-adjust. Ayan. Kung po, gawin natin siya sakto 12 PM. Click natin ulit yung button and then hit save. Then yes. So, yun na po yung changes na nangyari. So, after nyo po ma-modify yung record po na yan, meron na po itong DTR history. So, yung old data po na na-edit ninyo, yan, matitrace nyo po yan. Ito po yung last na na-edit siya. So, doon po sa reports, kailangan lang i-refresh nyo po ito para makita nyo po yung updated. Ayan. Kung gusto nyo po na maglagay ng holidays,
mag-add po kayo ng leave ng employees. So, kailangan nyo po ito i-assign or i-input nyo po ito before po kayo mag-generate ng DTR. Yung ito namang remarks, o magagamit nyo po ito after na po kayo nakapag-generate ng DTR. O, sample po natin siya. Yan. Kunwari po, dito po sa 7, gusto nyo pong lagyan ng custom remarks yan. So, punta po tayo ng manage and then remarks. So, hanapin po natin yung report. Kunwari po, October. Double click po natin siya. So, lalabas po yung lahat ng employees na included sa report. So, lahat ng naka-check, kasama po siya sa update. Yan. Kunwari po, 7 yung i-update natin. Ito po, yung may absent niya yan. So, ano ba po yung lalagay ninyo? So, gusto nyo mag-add ng custom remarks na yun. Kunwari po, may power outage. Gusto nyo bang lagyan ng work from home? Yan. Yan. So, kunwari, itong work from home yung i-update nyo po dyan. Click natin yung update, and yes. Okay. And then, click natin no para ma-close po ito. And then, wala po tayong ibang gagawin. Refresh na lang po natin itong report. Yan po yung remarks niya. So, dito po sa company settings, meron po kayong selection ng Form 48. So, dito yung database na ito, isa lang po yung available. Pero change nyo po yan. Depende po sa pipiliin nyo po na mas preferred nyo pong template. So, pwedeng maglagay ng school logo, company logo, and then name ng school. So, pag nag-update po kayo ng name of school, so, change naman po siya. So, sa template nito, meron po siyang school name. So, refresh nyo lang po siya. Mag-update po yung report. Kung gusto nyo naman po na maging invisible yung tardiness, kaya po, mag-i-edit tayo ng naka-under time. Kunwari po ito. Yung October 1, gawin po natin siyang late. Gawin po natin 9 AM po pumasok yung employee. So, doon sa reports, yan, meron po siyang 1 hour na late. Yan. Kung gusto niyo pong maging invisible po ito, yung tardiness niya, back niyo lang po siya, right click niyo po yung report, then tardiness, kailangan po ito ay naka-false. Yan. So, pag print preview natin ulit, yan, hindi nyo na po makikita yung late and under time na total. So, kung dito po sa settings ng signatory, pag may nag-change naman po ng pangalan, mag-a-update din po yung report pag nag-refresh lang kayo. Pero yung pag-edit nyo po sa time schedule, lahat po ng na-generate nyo ng report, hindi po affected ng pag-modify ng time schedule. Then, make it a habit po na mag-backup ng database at least once a month after nyo po mag-generate ng DTR report. Pwede po kayo mag-change ng password. Yan. Ganito, nag-download kayo ng logs. Pag nag-download kayo ng logs, so, punta po kayo and download log. So, nalito mag-add ng device. Dyan, identifier lang po yan. Then, Ethernet
Lagyan nyo po yung IP address ng device. Kung marami po yung save para mag-appear po dyan sa device. Pwede nyo pong i-pick para at least nakaka-establish po ba yung connection. So, guys, check ulit. Nyo lang yung date range, start date, tsaka so pag nag-ban dyan or dates, papalitan ko yung report title nya. Yan. So pwede din po siya. Pwede nyo po i-delete yung title na yan. So pag save, isi-save niya po sa mada-download. And then kung naka-uncheck naman siya, i-view niya lang po yung alabas yung results dun sa baba. Yun po na downloaded po siya or na-access natin siya through LAN. So save na. Ayan. Custom lang po yung title. Ayan. Hit save. Click off. So, yung yes, kung gagawa pa po kayo or magda-download pa kayo ng logs, then generate TTR and cancel, download natin yung USB file yung ini-import natin. This time existing na. Yan. Ito naman, ilalabas naman po yung na logs. Yan. Set lang po natin yung date range kung tama po. Yan. And microset. Say po kayo. Mas preferred nyo po na may load time na empty. Okay, labas naman po ulit yung report. So, pwede. Yun na po yung DTR na nagawa niya. So, same po siya. Mag-download po yan ng logs through LAN or mag-import po kayo ng log through attendance data galing ng Netflix. So, separate po ito na report. Yung unfiltered, kung may mga sobrang punches, nandito po sa report na to. Select nyo na po employee, double yun naman. So, pwede din po kayo mag-enroll ng user. So, kailangan po ito may LAN access po yung device. Pag naka-establish po siya ng connection, so pwede nyo po yung ma-custom yung biometrics. Pwede nyo po makita yung information ng device, yung capacity ng users, attendance logs, fingerprint count. Pwede din po kayo mag-manage ng device. Kung gusto nyo i-clear lahat ng data, clear nyo po yung admin or yung logs. Yan. Or iset nyo po yung time ng device. Close lang po natin siya. So, ganun po siya i-set up. Sa employees, kailangan po yung tatlo na ito po, yung department, yung signatories, and then yung time schedule. Kailangan po itong tatlo na nag-i-exist po sa employees information para makapag-generate po siya ng DTR.
So, sa report wizard, ito po yung combination ng import at process DTR. So, dito po kasi sa report wizard, wala po kayong option kung anong department lang yung ipaprocess nyo na DTR. Di po katulad dito sa process DTR, pwede nyo po i-select kung anong department lang yung gagawin nyo po ng DTR. So, kung dito naman po sa dates, kung may gusto kayong i-skip na date, lahat po ng naka-check lang yung gagawin nyo ng i-filter niya po yung data. So, yung naka-uncheck, i-skip niya po ito. So, magiging blank po siya. So, maaari po siya gawin sa mga service credit na DTR. Gusto niyo na naka-Saturday and Sunday lang yung isa-select ninyo. Yan. So, pwede siyang ganyan. Vice versa, gusto niyo naman na Monday to Friday. Or, kung gusto niyo naman na semi-monthly, pero yung DTR ninyo, gusto nyo siyang whole month pa rin. So, kailangan nyo po i-click yung display whole month. Yan. And then, dito naman sa list, so lahat lang din po ng naka-check yung gagawa niya ng DTR. So, kunwari po, 16 to 31 lang yung gagawin nyo na DTR, pero existing pa rin po yung 1 to 15. So, after po na ma-set ninyo yung needed po ninyo na customization sa report, click nyo na lang po yung process DTR. Then, after, lalabas po ito. Click natin yung no. Ayan na po yung nagawa niya na DTR. So, wala po siyang nakitang data from 16 to 31. Pero existing pa din po yung 1 to 15.